Una, sumuko na po si Pastor Quiboloy. Doon din siya sa kingdom sumuko, no? So linawin po natin na hindi siya nahuli. Siya po ay sumuko sa ISAF. Siguro, binigyan tugon rin niya yung mga recommendation ni Senator Bato at saka ni Senator Amy na sumuko na kasi parang sayang man yung kingdom kung talagang isasalawlain nila paghahanap sa kanya, no? Ako naman, ang tagang nagwo-worry ako dyan, yan ay isang banal na lugar, no? Yan ay sagrado sa mga nananampalataya at habang patuloy sila naghahalughog dyan, syempre, nababastos yung lugar. So sa akin, mas mabuti na nga na sumuko si Pastor Quiboloy. Ang ating alalahanin na lang, yung kinatatakot ni Pastor Quiboloy na siya ay i-render sa US. Alam niyo yung rendition na yan? Sa Amerika kasi bawal ang torture, no? Pero ang ginagawa nila, kung gusto nila manorture, dadali nila sa isang tinatawag na black spot. Isang lugar sa daigdig na hindi sa Amerika kung saan nagkakaroon ng mga torture at doon sila ito torture, no? So yan yung mga tinatawag nila mga CIA black holes. At yan naman ang kinatatakot ni Pastor Quiboloy. So ang hinihingi sana niyang kondisyon para siya ay sumuko ay hindi siya isusurrender sa Amerika. Well, titignan natin ngayon ang anong magiging aksyon ni PBBM, no? Siyempre, dahil may kaso sa Pilipinas, dapat lokal na hukom ang magkaroon ng jurisdiction sa kanyang pagkatao. In any case, yung kanyang warrant of arrest ay inisyu ng Pasig RTC. So dapat dadalhin siya doon sa Pasig RTC, no? At dapat doon siya haharap sa kanyang kaso sa Pasig RTC at hindi kung saan ibang parte ng daigdig. Kinakailangan bigyan muna natin ng galang ang soberenya ng mga kaso ng mga korteng hukuman ng Pilipinas bago mga dayuhang mga korte. So sana yan nga po mangyari kay Pastor Quiboloy ngayong narariyan na siya at po pwede nang umusad ang kaso niya, no? Kampante naman ako na dahil rehash yung mga kasong yan, hindi naman mapapaniwala ang hukom, no, na siya ay guilty. So yung minsan na-dismiss na yan ng piskalya pa lang, mantakin nyo. Proof beyond, ano pa lang yun, probable cause pa lang, na-dismiss na ng piskalya, how much more kapag proof beyond reasonable doubt, no? Siyempre, mas mahirap mapurebahan yun, no? So sa aking palagay, madidismiss din ang mga kaso ni Pastor Quiboloy. Kaya lang yun nga, nag-worry siya na baka mamaya isurrender siya ng Marcos administration doon sa mga Amerikano, no? At siya ay magkaroon madidismiss din ang mga kaso ni Pastor Quiboloy. Kaya lang yun nga, nag-worry siya na baka mamaya isurrender siya ng Marcos administration doon sa mga Amerikano, no? At siya ay magkaroon ng maging biktima ng extraordinary rendition sa Amerika. Sana wag naman po, bantayan po natin, no? Dahil syempre, lahat tayo may pakialam dyan. Soberenya ng Pilipinas ang pinag-uusapan. Kapag merong kaso ang isang Pilipino sa isang krimen na nangyari sa Pilipinas, dapat tanging Pilipinong hukuman lamang ang maglilitis, no? So tignan po natin ang mga susunod na kabanata dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero syempre po, for the books itong nangyaring ito, itong hapon ito, bago mag-surrender si Pastor Quiboloy, bukod pa doon sa 3,000 na mga pulis na nasa loob na ng kingdom, nag-order pa ng 6,000 na naman. Mantakin nyo, 9,000 policemen ang lulusob dapat doon sa kingdom. Kaya siguro minabuti na ni Pastor Quiboloy na sumuko kasi nga baka tuluyan ng masira yung kingdom, no, with 9,000 na policemen, no. Pero iba po siyempre ang pagsuko, iba yung paghuli, no. So siya po ay sumuko sa militar, hindi po siya sumuko sa kapulisan, and there were 9,000 of them. So siguro sabi niya, kung ako ay magpapa-aresto, hindi ko bibigyan ng credit itong si Torre, no? Hindi siya dapat magkaroon ng credit sa pagkahuli sa akin, so mas mabuti pang mag-surrender na ako sa militar. At yan nga po ang nangyari, no? So anyway, bantayan po natin dahil kinakailangan din masiguro na magkaroon ng katarungan po si Pastor Quiboloy, no? At ang pinaka-importante dyan ay hindi po siya ma-render, hindi siya mapadala sa Amerika dahil kinakailangan munang unahin ang paglitis ng mga kaso dito po sa Pilipinas. In any case, isa pa kung dapat natin pag-usapan, nakita natin kung paano talaga binastos ng mga kongresista ang ating Vice President sa Kamara de Representante. Tama pong sinabi ko, binastos po talaga si VP. Bakit?